meron po ditong nagpresenta o dumating bigla na miyembro po ng Tau Gamma Phi Fraternity at binabasa po niya yung kanyang statement. Pakinggan po natin ito pong statement nitong... And we have already with respect to the anti-hazing provisions, and we do not expect that these incidents will happen. And so we are also confirming whether these incidents are true. So we are also conducting. Sir, nagkakaroon ba kayo ng lighting sa Tau Gamma? As we have said already, we are on the anti-hazing law policy. Kasama niyo ba yung sumurrender ngayon? No, because our fraternity is a large fraternity. We have international councils and we have chapters around the Philippines. So we can only speak for the national policies of the fraternity. May plano ho ba kayo? May plano ho ba kayo na isama dito ibang mga miyembro nyo o... Hindi ho, kasi as of now, katulad doon ang sinabi namin is makikipagtulungan kami sa investigasyon. Kung ano man pong investigasyon na ginagawa ng mga authorities natin ngayon, we have to abide by that. Pero hindi ho ba yung pinakamabisa investigasyon iharap nyo kung sino man yung 11 na binabanggit po ng MPD? As we have said po, we are helping the investigation process. Kung kami ho tatanungin, makikipagtulungan kami. Kung talagang sa amin yan, kung miyembro namin yan, ihaharap po namin sila. Basta kami ho nagkikipagtulungan on behalf of the family. We're helping the family to solve these incidents. Pero initially, ano na yung nakita ninyo? Kasi ilang araw na yung dumaan. Right now ho, siyempre pagka ganyan, hindi ho natin makokontrol yung mga kilos ng mga tao. Hindi rin ho namin pwedeng saklawan ang anumang karapatan ng tao. So we cannot intrude into their own rights. Yung po ibang mga miyembro, may impormasyon po kayo kung nasan po sila ngayon? Wala pa as of now. Wala ko kami informasyon as of now. Apo, yung mahawak po ngayon ng MPD, kilala niyo ba? Oo, si Major Margareta. Nagpasabi na ba sila yung ibang members o nag-participate sa hazing? No, ma'am. Actually, ma'am, we're issuing this official statement to give the Tau Gamma Phi side on the matter because there is an indiscriminate attack on us. So what we are trying to impress here is that we are helping. First, we have already issued a policy on an anti-hazing policy. Second, we are helping the parents of the victim if it is truly the fraternity that is involved in the incident. We're helping the family to solve the problem. So inako nyo lang naman yan dahil lumabas na yung pangalan. Yes, Pangalan because ng Tau there's an Gamma. indiscriminate attack on the name of the Tau Gamma Phi. Pero The Tau ba't Gamma nung Phi. una hindi pa kayo lumabas? No, because there was confusions. There are three fraternities that are being involved. Now there is already an indiscriminate attack against the Sir, So, meron ibig sabihin, daw palakot na kapag hindi pag sinabi raw yung toong fraternity, sasaktan sila o papatayin. No, we Kaya cannot iba do yung that. sinabi ng victim. I cannot speak for on that matter. So ibig sabihin na sinasabi ng Tau Gamma ngayon, hindi nila alam yung hazing na nangyari na yan? Hindi namin alam dahil precisely we are on the anti-hazing policy. So we are also knowing the truth whether firstly, kung talagang sa aming fraternity ang involved dyan, and secondly, kung talagang sa amin yan, we will help the authorities in solving the problem. May klarong efforts so para hanapin yung 11 kung... Yes. Apo. No, not klarong efforts. Not on them precisely. We are helping on the investigation. Again, we are helping on the Anong tulong na may bibigay ng fraternity sa family ng mga victim? Katulad doon ang sinabi ko kanina, nakikipagtulungan kami na hanapin ang mga biktima. Kung talaga sa amin ito, ihahanap Financial namin. assistance, wala bang ganun? Financial assistance. If we are truly involved in the hazing, then we are willing to help. Maraming pong salamat. At sa ngayon nga po ay nagpapatuloy po itong pagbibigay ng pahayag nitong isa sa mga opisyal o mga miyembro po ng Tau Gamma Phi Fraternity at klaro po na itinatanggi niya dahil nga daw nagkaroon na ng general attack laban sa kanila fraternity, napilitan siya magbigay ng pahayag para klaruhin na tutol sila sa hazing. Kaya't kung sa mga sandaling ito, sa pagkakataong ito, ay hindi daw nila alam na nagkaroon ng hazing nung mga panahon yun na naging sanhi naman ng pagkamatay dito po sa estudyante na si Julio Servando.